Tingnan niyo si tatay. Bakit kailangan niya tayong ipahiya ng ganito? Ang mga salitang yon ay halos hindi marinig. Isang pabulong na puno ng lason na ibinulong ni Elena sa kanyang mga kapatid. Nakatayo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang lilim nito ay hindi sapat para palamigin ang init na nararamdaman niya sa kanyang mukha. Ang kanyang mamahaling itim na bestida ay nanlalagkit sa kanyang balat. Ang nangiti na kanina lang ay ibinibigay niya sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ang mag-asawang Velasco ay parang isang maskarang unti-unting nabibitak. "Condolence again, Elena," sabi ni Mrs. Velasco. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Your mother was a great woman." "Thank you, ma'am." "Sir," sagot ni Elena. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang lahat ay dapat maging perpekto ngayon. Ang deal sa Velasco Corporation ang magiging pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera. 1 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina at ginamit niya ang anibersaryo bilang isang pagkakataon upang ipakita sa kanila ang kanyang pinagmulan. Isang bersyon na maingat niyang binuo. Isang simpleng probinsya, oo, pero may dignidad. Ngunit ang dignidad ay isang bagay na marupok, madaling mabasag, at doon niya sila nakita. Sa dulo ng makipot na daan papasok sa sementeryo, naglalakad ang kanyang ama, si Mang Isko. Hawak nito sa kamay ang isang maliit na bata. Ang kanyang pamangkin, si Maya. Hindi ang kanilang pagdating ang problema. Ang problema ay ang lahat ng daladala nila. Ang suot ni tatay ay ang luma nitong barong, na dati puti, pero ngayon ay kulay gatas na sa kalumaan. May ilang sinulid na nakausli sa kwelyo. Ang kanyang mga pantalon ay maluwag, at ang kanyang mga paa ay nakasuot sa isang pares ng gastadong tsinelas na gawa sa balat. At si Maya, ang 5 taong gulang na si Maya. Ang bestida nitong kulay rosas ay may malaking mantsa ng putik sa laylayan. Marahil ay nadulas sa daan. Ang buhok nito ay magulo at sa kamay nito ay may hawak na isang pumpon ng mga ligaw na bulaklak. Hindi mga mamahaling rosas na binili ni Elena. Napahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang bag. Naramdaman niya ang titig ng mga Velasco. Hindi ito titig ng panghuhusga, kundi isang bagay na mas malala pa. Titig ng awa. Isang titig na nagsasabing, kaya pala. Dito ka pala talaga galing. Lola. Ang sigaw ni Maya ay malinaw at masaya. Isang tunog na hindi nababagay sa tahimik na sementeryo. Tumakbo ang bata papunta sa puntod. Ang mga paay lumilikha ng alikabok at inilapag ang mga ligaw na bulaklak sa ibabaw ng lapida. Narinig ni Elena ang mahinang pag-ubo ni Mr. Velasco. Si Ramon, ang kanyang kuya, ay nanigas sa kanyang tabi. Ang panga ay tumigas. Si Luis naman, ang bunso, ay bahagyang yumuko na para bang gusto niyang magtago sa sarili niyang anino. Ito na ang sandaling iyon, ang sandaling kinatatakutan niya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa Maynila, ang pangalan, ang posisyon, ang imahe, ay parang isang kastilyong buhangin na tinatangay ng alon ng nakaraan. Doon niya hinila ang kanyang mga kapatid sa ilalim ng puno ng akasya. Doon niya ibinulong ang mga salitang yon. "Tingnan niyo si tatay. Bakit kailangan niya tayong ipahiya ng ganito?" "Hayaan mo na, Elena," sabi ni Luis, umiiwas ng tingin. "Hayaan?" Bulong pabalik ni Ramon. Ang boses ay puno ng galit. "Nakita mo ba ang tingin ng mga Velasco? Parang nakakita sila ng mga pulubi." Hindi na nagsalita pa si Elena. Lumakad siya pabalik sa mga bisita na may peking ngiti. "Pasensya na po kayo. My father is very traditional," sabi niya, umaasang sapat na yon. Ngunit alam niya na hindi. Pagkatapos ng maikling dasal, sila ang unang umalis. Walang paalam. Hindi sila lumingon kay Mang Isko, na ngayon ay nakaupo sa damuhan sa tabi ng puntod. Inaayos ang buhok ni Maya.
Hindi nila tiningnan ang mga mata ng kanilang ama, mga matang puno ng kalungkutan na alam nilang nandoon. Sa loob ng malamig na sasakyan, habang mabilis silang papalayo sa sementeryong yon, sa bayang yon, sa buhay na yon, kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Hinahanap niya ang pangalan ng kanyang ama sa kanyang contacts. Tatay. Pinindot niya ang screen. 1, 2, 3 beses. Block this contact? Hindi siya nag-atubili. Yes, nawala ang pangalan. Sa screen ng kanyang telepono at sa buhay na pinipili niyang itayo, ang kanyang ama ay opisyal ng nabura. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan. Para kay Mang Isko, ang panahon ay hindi sinusukat ng kalendaryo, kundi ng paglaki ng mga tanim sa kanyang bakuran at ng unti-unting paghaba ng buhok ni Maya. 1 taon. 1 taon na ng katahimikan. Sa unang mga linggo, sinusubukan pa niyang tawagan sila. Hahawakan niya ang kanyang lumang cellphone, pipindutin ang mga numero na sa ulado na niya, at itatapat sa kanyang tainga. Laging pareho ang sagot. Isang malamig na boses mula sa kawalan ang magsasabi na ang numerong tinatawagan ay hindi maabot. Siguro'y abala lang sila, sasabihin niya sa kanyang sarili, habang dahan-dahang ibinababa ang telepono. Ilalagay niya ito sa ibabaw ng isang maliit na mesa, sa tabi ng isang lumang litrato nila ng kanyang yumaong asawa, si Althea. Hindi na niya sinubukan pang muli. Ang buhay ay nagpatuloy sa isang simpleng ritmo. Sa umaga, gigising sila sa huni ng mga ibon. Maghahanda si Mang Isko ng almusal, sinangag at tuyo, o mainit na pandesal na binili mula sa panaderya sa bayan. Pagkatapos, uupo siya sa kanyang silya sa labas. Ang kanyang mga kamay na sanay sa yantok at kawayan ay magsisimulang maglala ng mga hibla. Unti-unting binubuo ang isang basket. Si Maya naman ay maglalaro sa di kalayuan. Kinakausap ang mga bulaklak at kinokolekta ang mga nahulog na dahon na iba't iba ang hugis at kulay. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga dahong yon para ipitin sa isang makapal at lumang libro, biglang nagtanong si Maya, "Lolo, kailan po babalik sila Tito Ramon at Tita Elena?" Ang boses ng bata ay puno ng inosenteng pag-aasam. Natigilan si Mang Isko. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at tiningnan ang kanyang apo. Hinaplos niya ang magulong buhok nito. Malayo ang kanilang narating, apo. Mahinahon niyang sabi. Minsan, kapag ang tao ay nakarating na sa napakalayo, mahirap nang lumingon pabalik. Hindi na nagtanong pa si Maya. Para sa kanya, sapat na ang sagot ng kanyang lolo. Ngunit para kay Mang Isko, ang mga salitang iyon ay may bigat na siya lang ang nakakadama. Dumating ang tag-ulan. Ang mga gabi ay naging mas malamig. Ang mga araw ay naging mas madilim. Ang lupa ay laging basa. At ang amoy ng kagubatan ay mas tumatapang. Isang gabi, ang simpleng ulan ay naging isang bagyo. Ang hangin ay umuungol na parang isang sugatang hayop. Ang mga patak ng ulan ay malalaki at mabibigat. Humahagupit sa kanilang bubong na yero na parang libu-libong maliliit na bato. Ang buong bahay na gawa sa kahoy ay umuuga. Ang mga dingding ay dumaing sa bawat malakas na bugso ng hangin. Niyakap ni Mang Isko si Maya na nanginginig sa takot sa kanyang mga bisig. "Huwag kang matakot, apo," bulong niya, kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog ng malakas. "Kasama mo si Lolo. Hindi tayo pababayaan ng bahay na ito." Magdamag silang gising, nakikinig sa galit ng kalikasan sa labas. Kinaumagahan, isang nakabibinging katahimikan ang gumising sa kanila. Wala na ang alulong ng hangin, wala na ang hagupit ng ulan. Dahan-dahan, lumapit si Mang Isko sa bintana at sumilip. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang sinag nito ay tumatagos sa manipis na ulap. Ang paligid ay puno ng mga putol na sanga at mga nagkalat na dahon. Binuksan niya ang pinto. At doon,
Natigilan siya. Isang malaking bahagi ng gilid ng bundok, ang bahagi na natatakpan ng makapal na puno at halaman sa likod lamang ng kanilang bakuran, ay gumuho. Ang lupa ay nakahandusay, basa at hubad. At doon, sa gitna ng nawasak na lupa, may isang bagay na nakatayo. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang batong muhon, luma, natatakpan ng lumot, at may mga ukit na halos hindi na mabasa ng panahon. Isang muhon na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Ang batong iyon ay tila isang multo mula sa nakaraan. Lumapit si Mang Isko, ang kanyang mga tsinelas ay lumulubog sa malambot na putik. Hinawakan niya ang ibabaw ng muhon. Ito'y magaspang at malamig. Nababalutan ng lumot na parang isang berdeng kumot. Ang mga ukit ay malalim ngunit puno ng dumi at lupa. Mula sa pagkakabaon nito ng napakatagal na panahon, hindi niya ito maintindihan. Sa buong buhay niya ng paninirahan dito, ngayon niya lang ito nakita. May isang paraan lang para malaman. Kinuha niya ang kanyang basahan at isang tabo ng tubig at maingat na bumalik. Kasama na niya ngayon si Kapitan Berto, ang pinakamatandang pinuno ng kanilang nayon. Isang lalaking ang mukha ay sinulatan na ng panahon. Ano sa tingin mo ito, Berto? Tanong ni Mang Isko. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Umiling si Kapitan Berto, ang mga matay nakatitig sa bato. Hindi ko masabi, Isko. Parang mas matanda pa ito sa akin. Dahan-dahan, sinimulan nilang linisin ang bato. Hinaplos ng basang-basahan ni Mang Isko ang ibabaw at unti-unting lumitaw ang mga titik. Isang salita, isang pangalan, nanigas si Mang Isko. Ang tabo ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nakalilok doon, sa paraang malinaw at hindi maikakaila, ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Althea Reyes. Diyos ko, bulong ni Kapitan Berto. Si Althea? Ang sumunod na araw ay naging malabo para kay Mang Isko. Sa pagpupumilit ni Kapitan Berto, sumama siya sa munisipyo. Sa loob ng isang maliit at maalikabok na opisina ng assessor, isang matandang kawani ang naghalungkat sa mga bunton ng mga lumang dokumento. Ah, heto, sabi ng kawani. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, inilapag niya sa mesa ang isang Manila envelope na naninilaw na. Proyekto ng Community Forest Stewardship. Maraming taon na ang nakalipas. Sa loob ng envelope ay may mga lumang mapa at isang dokumento. Ipinaliwanag ng kawani na bago pa man magkaroon ng interes ang malalaking kumpanya sa kanilang lugar, ang komunidad, sa pangunguna ni Althea, ay nakipaglaban para kilalanin ang isang bahagi ng gubat bilang isang protektadong lugar. At bilang pagkilala, si Althea Reyes, kasama ang ilang mga pinuno ng katutubo, ay itinala bilang co-owner at tagapangalaga ng halos 50 ektaryang gubat. Ang papeles ay hindi kailanman naisaayos ng formal at natulog sa mga archives. Hanggang ngayon, ibig sabihin, bulong ni Mang Isko, hindi makapaniwala. Ang ibig sabihin, Mang Isko, sabi ng kawani habang inaayos ang kanyang salamin, ay hindi ka lang isang simpleng magbabasket. Ikaw ang tagapagmana ng isa sa pinakamahalagang lupa sa buong probinsya. Ang balita ay kumalat sa nayon na parang apoy sa damuhan. Makalipas ang 2 araw, isang itim at makintab na sasakyan ang pumasok sa kanilang nayon, isang bagay na bihira nilang makita. Huminto ito sa tapat mismo ng bahay ni Mang Isko. 2 lalaki na nakasuot ng barong at makintab na sapatos ang bumaba. Ngumiti sila kay Mang Isko, mga ngiting hindi umabot sa kanilang mga mata. Mr. Isko? Tanong ng isa. Kami po ay mula sa Primeland Ventures. Narinig namin ang magandang balita. Pinatuloy sila ni Mang Isko. Pinaupo niya sila sa kanyang mga upuang kawayan at pinagtimpla ng kape. Inilabas nila ang isang briefcase at naglabas ng mga dokumento. Alam namin na ito ay biglaan.
sabi ng lalaki. Pero handa po kaming bilhin ang inyong karapatan sa lupa. Isang life-changing opportunity po ito para sa inyo at sa inyong apo. Inilapag niya sa mesa ang isang tseke. Napatingin si Mang Isko sa mga numero. Napakaraming zero. Sapat na para bumili ng 10 bahay na katulad ng sa kanya. Sapat na para ipadala si Maya sa pinakamagandang eskwelahan sa Maynila. Sapat na para hindi na siya kailanman magtrabaho muli. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tseke. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga puno ng gubat na nakatayo ng marangal sa di kalayuan. Ang gubat kung saan sila namumulot ng yantok ni Althea. Ang gubat kung saan unang natutong maglakad ang kanyang mga anak. Ang gubat na bumuhay sa kanila. Dahan-dahan, itinulak niya pabalik ang tseke sa mesa. "Salamat sa alok ninyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. "Pero hindi ito sa akin para ibenta." Napakunot ang noo ng mga lalaki. "Pero kayo po ang tagapagmana. Ang gubat na ito," pagputol ni Mang Isko, "ay alaala ng aking asawa. Siya ang nag-alaga dito. Ito ang kanyang diwa." Tumingin siya ng diretso sa kanilang mga mata. "Hindi ko ibebenta ang aking asawa." Umalis ang mga lalaki na may pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Maya sa kanyang tabi, hindi mapakali si Mang Isko. May kung anong kaba sa kanyang dibdib. Nasa kalaliman na siya ng gabi nang bigla siyang magising. Isang malakas at galit na tahol ng aso mula sa labas ang bumasag sa katahimikan. Sunod-sunod. Walang tigil. Bumangon si Mang Isko. Sumilip siya sa maliit na siwang sa kanilang bintana. At ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Sa labas, sa dilim, mayroong isang maliit at naglalarong liwanag malapit sa pader ng kanilang kusina. Isang liwanag na unti-unting lumalaki. Apoy. Mabilis pa sa kidlat ang pagkilos ni Mang Isko. Kinuha niya ang balde ng tubig na lagi niyang inihahanda sa tabi ng pintuan at mabilis na lumabas. Ang apoy ay hindi pa malaki. Gumagapang pa lamang sa tuyong pader na kawayan ng kanilang kusina. Sa isang malakas na buhos, namatay ang apoy. Nag-iwan ng isang malaking itim na marka at ang masangsang na amoy ng nasusunog na kahoy. Hingal, napasandal si Mang Isko sa dingding. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito aksidente. May nagsadya nito. Nang sumunod na umaga, may natagpuan siyang isang patay na manok, nakabitin ng patiwarik sa poste ng kanilang bakod. Ang dugo nito ay tumulo na at natuyo sa lupa. Hindi ito isang alok, isa na itong babala. Ang mga araw na sumunod ay napuno ng isang uri ng takot na hindi niya pa naramdaman dati. Isang takot na tahimik at hindi nakikita. Kapag naglalakad siya papunta sa bayan para mamili, nararamdaman niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Mga estrangherong nakatayo sa kanto, mga lalaking hindi taga-nayon. Nabigla na lang tatahimik kapag napadaan siya. Sinubukan niyang huwag itong pansinin para kay Maya. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang apo. Pinipilit niyang ngumiti, magkwento, at kantahan ito tulad ng dati. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang bata, uupo siya sa dilim, hawak ang kanyang lumang itak, at makikinig sa bawat kaluskos sa labas. Isang hapon, umuwi si Maya mula sa paglalaro na may kakaibang itsura sa kanyang mukha. "Lolo," sabi niya, habang kinakalikot ang laylayan ng kanyang damit. "May isang mama po kanina. Tinanong niya ako kung sa atin daw po ba yung malaking gubat." Nanigas ang buong katawan ni Mang Isko. "Anong sinabi mo, Apo?" Sabi ko po, "Opo." Sabi ko, "Bahay po yun ng mga ibon at paru-paro ni Lola Althea." Lumuhod si Mang Isko at hinawakan ang mga balikat ng bata. "Sino ang mama, Maya? Taga rito ba siya?" Umiling si Maya. "Hindi po. Naka-shades po siya, Lolo. At may malaking sasakyan.
Kinabukasan, may dumating na namang mga bisita, ibang kumpanya, pero parehong mga ngiti, parehong mga alok. Mas malalaking halaga. Mang Isko, kailangan niyong maging praktikal. Sabi ng isa sa kanila, isang lalaking may makapal na bigote. Isang pirma lang at ang buhay niyo ay magbabago. Isipin niyo ang kinabukasan ng apo ninyo. Sa pagkakataong ito, may halong galit na ang boses ni Mang Isko nang sumagot siya. Ang kinabukasan ng apo ko ay nasa hangin na nilalanghap niya at sa lupang kinatatayuan niya. Hindi sa pera na balang araw ay mauubos din. Mariin siyang umiling. Hindi, sabi niya. Ang sagot ko ay hindi. Ang gabi kung kailan nangyari ang lahat ay tahimik. Masyadong tahimik. Nakatulog si Mang Isko nang may pagod at bigat sa kanyang dibdib. Napanaginipan niya si Althea. Nakatayo raw ito sa gilid ng gubat, nakangiti at kumakaway sa kanya. Nagising siya sa sigaw ni Maya. Lolo? Lolo? Usok! Pagmulat niya ng kanyang mga mata, isang makapal at nakakasakal na usok ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay mainit at sa labas ng kanilang kwarto, naririnig niya ang isang nakakatakot na tunog. Ang paglagitik ng apoy na mabilis na kumakain sa kahoy. Hindi na siya nag-isip. Binuhat niya si Maya, itinakip ang isang basang tuwalya sa mukha nito at sumugod palabas. Ang sala nila ay nagliliyab na. Ang apoy ay sumasayaw sa mga dingding. Nilalamon ang lahat ng kanilang mga gamit, ang mga basket, ang mga alaala. Nang makalabas sila sa ligtas na lugar, napaluhod si Mang Isko sa lupa. Mahigpit na yakap si Maya na umiiyak sa takot. Tiningnan niya ang kanyang nasusunog na tahanan, ang bunga ng kanyang pinaghirapan sa buong buhay niya, na ngayon ay nagiging abo. Hindi nagtagal, nagsidatingan ang mga kapitbahay na may dalang mga balde ng tubig. Huli na ang lahat para sa isang bahagi ng bahay, ngunit nagawa nilang pigilan ang apoy na kumalat pa. Sa gitna ng kaguluhan, isang van mula sa isang lokal na istasyon ng radyo ang huminto. Isang batang reporter ang mabilis na bumaba, hawak ang isang mikropono. Nakita niya si Mang Isko na nakaupo sa lupa. Ang mukha ay nababalutan ng uling at luha. Nilapitan siya ng reporter. Tay, okay lang po ba kayo? Sino po sa tingin ninyo ang may gawa nito? Itinaas ni Mang Isko ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Tumingin siya ng diretso sa mikropono na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Traffic. Ito ang impyerno ni Elena sa lupa. Ang kanyang sasakyan na amoy mamahaling leather at pabango ay parang isang kulungang hindi gumagalaw sa gitna ng EDSA. Ang mga busina ay nagsisigawan sa paligid niya, isang symphony ng pagkainip. Isinandal niya ang kanyang ulo sa headrest at pumikit. Isang masamang araw, isang nakakadismayang client presentation. At ngayon, ito. Bakit ba hindi gumagalaw ang traffic? Inis niyang bulong sa sarili. Para maibsan ang kanyang pagkabagot, binuksan niya ang radyo. Lumipat-lipat siya ng istasyon, pop music, commercial. Isang DJ na tumatawa ng malakas. Nang bigla, isang pamilyar na jingle mula sa isang news program ang kanyang narinig. Hindi niya ito pinansin. Hahanap na sana siya ng ibang istasyon nang may isang salitang pumukaw sa kanyang atensyon. Balita mula sa probinsya. Napatigil ang kanyang daliri. Ang probinsya, ang kanyang probinsya. Isang sunog ang naganap kagabi sa isang liblib na nayon. Patuloy ng reporter, ang boses nito ay seryoso. Ang bahay ng isang matandang lalaki na kinilalang si Mang Isko ay tinupok ng apoy. Hinihinalang may nagsadya sa namanhid ang mga kamay ni Elena na nakahawak sa manibela. Mang Isko. Hindi. Imposible. Maraming Isko sa mundo. Nakausap ng aming himpilan si Mang Isko kaninang umaga. Pakinggan natin ang kanyang panayam. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan na puno ng static
At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa loob ng kanyang sasakyan. Isang boses na nanginginig pero may bigat. Isang boses na pagod pero hindi sumusuko. Isang boses na isang taon na niyang hindi naririnig. Ang boses ng kanyang ama. Hindi po ako natatakot para sa sarili ko, sabi ni Mang Isko sa radyo. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa dibdib ni Elena. Natatakot ako para sa apo ko. Bata pa siya. Wala siyang kasalanan sa kung anumang galit nila sa akin. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng EDSA. Nawala ang init sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig na lang ni Elena ay ang pintig ng sarili niyang puso. Isang mabilis at malakas na pagkabog na parang gustong kumawala. Ang imahe ng kanyang ama ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Nakatayo sa sementeryo, nakatingin sa kanilang papalayong sasakyan, ang mga mata ay puno ng lungkot. Ang imahe ng numerong blinok niya sa kanyang cellphone. Patawad. Isang malakas na busina mula sa likuran ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi niya namalayan na gumalaw na pala ang trapiko. Nang walang pag-aalinlangan, bigla niyang ikinabig ang manibela pa kanan. Hindi alintana ang galit na sigaw ng isang driver. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang mga gulong ay lumikha ng maingay na langit-langit. Doon, sa loob ng kanyang pribadong kulungan na gawa sa metal at salamin, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ibinagsak niya ang kanyang noo sa manibela. At sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, humagulgol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit na pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umiyak siya na parang isang batang nawawala, isang batang nagsisisi. Ang bawat hikbi ay isang salita. Patawad, patawad, tatay. Nang maubos na ang kanyang mga luha, nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono. Hinanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Pinindot niya ang call button. Sa pangalawang ring, isang boses ang sumagot. Malinaw at malakas. Elena, napatawag ka? Nagsalita si Elena. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kuya, si tatay. Ang daan pabalik sa probinsya ay hindi na kasinggaan ng dati. Wala na ang mga biruan sa loob ng sasakyan. Wala na ang mga plano kung saan kakain. 3 sasakyan, lahat ay simple at hindi magarbo. Ang sabay-sabay na naglakbay. Sa unang sasakyan ay si Ramon, mag-isang nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na para bang yun ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na sumabog. Sa pangalawa ay si Elena. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin sa kaiiyak. Sa huli ay si Luis. Tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga pamilyar na tanawin na ngayon ay tila dayuhan sa kanya. Hindi na nila pinag-usapan kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng tawag ni Elena, isang simpleng kasunduan ang nabuo sa pagitan nilang 3. Uuwi kami. Nang pumasok ang kanilang mga sasakyan sa makipot na daan ng kanilang nayon, naramdaman nila ang mga titig ng mga tao. Mga titig na hindi na puno ng paghanga tulad ng dati. Ngayon, may halo na itong pagtataka at marahil, kaunting panunumbat. Huminto ang mga sasakyan sa tapat ng bahay na dati nilang tinirhan. Ngunit hindi na ito ang bahay na kanilang kinalakihan. Isang malaking itim na marka, parang isang malalim na sugat, ang nakaukit sa isang bahagi nito. Ang amoy ng usok at abo ay nanunuot pa rin sa hangin. Ang ilang mga gamit, isang upuang kawayan, isang maliit na mesa, ay nakalabas. Nababalutan ng uling, si Ramon, ang unang bumaba. Tumayo siya sa gitna ng daan at tiningnan ang nasunog na bahagi ng bahay. Ang kanyang mukha, na laging maingat na kontrolado at propesyonal, ay gumuho. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Dito siya unang natutong maglakad. Dito siya unang nangarap. At ngayon, isang bahagi nito ay abo na lang. Sumunod si Luis. Ang kanyang tingin
ay hindi napunta sa bahay, kundi sa isang duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno ng mangga. Sa loob nito, mahimbing na natutulog si Maya, ang kanyang mukha ay payapa sa kabila ng lahat. Isang punit sa laylayan ng duyan ang nakakuha ng kanyang pansin. Napayuko siya. Hindi niya kayang tingnan ng diretso ang inosenteng bata. Huling bumaba si Elena. Hindi siya tumingin sa bahay o sa duyan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lamang. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo sa isang lumang bangko ay ang kanilang ama, si Mang Isko. Tila tumanda ito ng 10 taon sa loob ng 1 taon. Ang kanyang buhok ay mas pumuti. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay mas lumalim. Nakatingin ito sa malayo. Ang kanyang mga mata ay pagod. Hindi nagsalita si Elena. Lumakad siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Lumagpas siya kay Ramon. Lumagpas siya kay Luis. Huminto siya sa mismong harapan ng kanilang ama. Tumingin sa kanya si Mang Isko. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang panunumbat. Tanging isang malalim, tahimik na kalungkutan. At iyon ang nagpabagsak kay Elena. Lumuhod siya sa lupa, sa damuhan kung saan dati siyang naglalaro. Iniyuko niya ang kanyang ulo at mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang mga salitang matagal na niyang dapat sinabi. Tay, patawad. Nabasag ang kanyang boses. Patawarin niyo po ako sa kahihiyan ko. Hindi umimik si Mang Isko. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Elena. Dahan-dahan, tinulungan niya itong tumayo. Nakatayo pa naman ang bahay. Mahina niyang sabi. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Elena patungo sa 2 pa niyang anak na ngayon ay nakalapit na. At umuwi na kayo. Sa mga salitang yon, nabasag ang yelo ng isang taong katahimikan. Walang yakap, walang sigawan. Tanging isang mabigat na pag-unawa na silang lahat ay may kasalanan. Pumasok sila sa natitirang bahagi ng bahay. Si Ramon ay tumayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ako papayag na may manakit sa inyo, Tay. Mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at galit na ngayon lang lumabas. Alamin ko kung sino ang nasa likod nito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ramon, habang si Elena at Luis ay abala sa pag-aayos ng mga natirang gamit at pag-aalaga kay Maya. Siya ay lumayo ng kaunti, umupo sa ilalim ng isang puno at kinuha ang kanyang sandata, ang kanyang cellphone. Ang mundo niya ay umiikot sa mga koneksyon. Sa isang tawag lang, kaya niyang malaman ang presyo ng lupa, ang reputasyon ng isang kumpanya, ang mga sikreto ng kanyang mga kakumpetensya. At ngayon, gagamitin niya ang lahat ng iyon para sa isang bagay na mas mahalaga. Ang una niyang tinawagan ay si David, isang datihang real estate broker na utang na loob sa kanya. David, kailangan ko ng pabor, sabi ni Ramon. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Malaki. Anything for you, Sir Ramon, sagot sa kabilang linya. May mga kumpanyang nagpapakita ng interes sa isang lupa sa probinsya namin. Malaking lupa. Gusto kong malaman kung sino sila. Lahat sila. Lalo na yung mga agresibo. Noted, sir. I'll get back to you. Habang naghihintay, sinubukan niyang alalahanin ang mga pangalang nabanggit sa kanya ng mga kapitbahay. Prime Land Ventures, sabi ng isa. Golden Mountain Realty, sabi ng isa pa. Mga pangkaraniwang pangalan lang. Mga buwitreng umaaligid kapag may naamoy na pera. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Ramon. Si David. Sir Ramon, nakuha ko na ang listahan, sabi ni David. Marami-rami sila. Pero may isa na talagang namumukod-tangi. Sila ang pinakamalaki at pinakaagresibo sa kanilang mga pamamaraan. Sino mo neno? Tanong ni Ramon. Handa nang isulat ang pangalan. Sandoval Holdings, sir. Ang pangalan ay tumama kay Ramon.
na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Sandoval Holdings, hindi maari. Sigurado ka, David? Tanong ni Ramon. Pinipilit na maging kalmado. 100% sir. Ang CEO mismo, si Mr. Ricardo Sandoval, ay personal na interesado sa proyektong yan. Sila ang may pinakamalaking alok at, may reputasyon sila sa pagiging mapilit. Ibinaba ni Ramon ang telepono. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang flashback. Ilang buwan na ang nakalipas sa isang marangyang pagtitipon sa isang hotel sa Makati. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na suit, may hawak na isang baso ng mamahaling alak. Nakikipag-usap siya sa isang matangkad at matandang lalaki na may buhok na pilak at mga matangkasing lamig ng yelo. Si Ricardo Sandoval. "Magandang gabi, Mr. Sandoval," sabi niya noon. Ang kanyang nangiti ay malapad. "Ramon po, mayroon akong mga ideya para sa ilang mga investment opportunities sa probinsya. Untapped potential." Ngumiti si Sandoval, isang nangiting hindi umabot sa mga mata. "Interesting. I'm always looking for new ventures." Naalala ni Ramon ang pag-uusap nila. Naalala niya kung paano niya ipinagmalaki ang potensyal ng kanilang lugar. Hindi alam na ang lupain ng sarili niyang ina ang tinutukoy niya. Naalala niya kung paano niya sinubukang makuha ang loob ng demonyo mismo. Isang masamang pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. May mali. Hindi ito simpleng negosyo lang. Muli niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng isang private investigator, isang taong minsan niya nang ginamit para sa background check ng isang kliyente. "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Ricardo Sandoval," utos niya. "Hindi lang ang tungkol sa negosyo, ang personal na buhay, ang nakaraan, lahat." Ang paghihintay sa pangalawang tawag na ito ay mas mahirap. Bawat minuto ay parang isang oras. Lumakad siya pabalik-balik, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Nang sa wakas ay tumunog ang telepono, agad niya itong sinagot. "May nahanap ako, si Ramon," sabi ng investigador. Isang bagay mula sa nakaraan. Mga 30 anyos na ang nakalipas. Bago pa naging malaki ang Sandoval Holdings, mayroon silang isang maliit na logging company. Sinubukan nilang pasukin ang isang gubat sa probinsya ninyo. At, tanong ni Ramon, ang kanyang lalamunan ay tuyo. May isang grupo ng mga lokal na residente at environmentalists ang lumaban sa kanila. Pinamunuan sila ng isang babae. Matapang daw. Nagsampa sila ng kaso at nanalo sila, sir. Napahiya ang kumpanya ni Sandoval. Isang malaking pagkatalo para sa kanya noon. Naramdaman ni Ramon na nanlamig ang kanyang dugo. "Alam mo ba kung sino ang babae?" Tanong niya, kahit na alam na niya sa kanyang puso ang sagot. "Opo, sir. Nakuha ko ang pangalan niya mula sa mga lumang dyaryo. Ang pangalan niya ay Althea Reyes." Ibinaba ni Ramon ang telepono. Napaupo siya sa lupa. Ang lakas ay tila nawala sa kanyang mga tuhod. Hindi ito tungkol sa lupa. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. At siya mismo ang nagbukas ng pinto para makapasok ang kaaway sa buhay ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, ang kanyang telepono ay muling tumunog. Tiningnan niya ang screen. Ang pangalan na nakarehistro doon ay nagpatigas sa kanyang panga at nagpaalab ng galit sa kanyang mga mata. "Mr. Sandoval." Tinitigan niya ang tumutunog na telepono. Sasagutin ba niya? Haharapin na ba niya ang ahas na siya mismo ang nagpakawala? Hindi sinagot ni Ramon ang tawag. Sa halip, ibinato niya ang kanyang cellphone sa damuhan na para bang ito'y isang makamandag na ahas. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang galit sa kanyang sarili ay mas matindi pa kaysa sa galit niya para kay Sandoval. Ipinagtapat niya ang lahat sa kanyang mga kapatid ng gabing iyon. Ang bawat salita ay mabigat, puno ng pagsisisi. "Ako ang may kasalanan." Pag-amin niya,
Ang boses ay basag. Dahil sa ambisyon ko, ako mismo ang naglapit sa panganib sa pamilya natin. Walang nanisi sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng kanilang bahagyang nasunog na bahay ay sapat ng parusa. Akala nila, ngayong alam na nila kung sino ang kalaban. Mas madali na ang laban. Nagkamali sila. Si Ricardo Sandoval ay isang henyo sa kanyang larangan, isang henyo ng kasamaan. Alam niyang nabisto na siya. At sa halip na umatras, inilabas niya ang kanyang pinakamalalakas na armas. Hindi na pananakot ang kanyang ginamit. Ginamit niya ang batas. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pagbabalik, isang van mula sa isang kilalang law firm sa Maynila ang dumating sa kanilang nayon. Isang lalaking nakabarong na may dalang mamahaling leather briefcase ang nag-abot ng isang makapal na sobre kay Mang Isko. Isang cease and desist order at isang notice of summons. Inaakusahan si Mang Isko ng illegal occupation at unlawful claim sa lupang pag-aari raw ng gobyerno na nakatakda ng i-develop ng Sandoval Holdings. Ang mga papeles na natagpuan sa munisipyo ay tinawag nilang pekeng dokumento na walang bisa. Kasabay nito, sumabog ang kwento sa media. Ngunit hindi ito ang kwentong alam nila. Si Elena, na may panginginig sa kamay, ay nag-scroll sa isang sikat na news website. Ang headline ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Matandang magsasaka, sinusubukang angkinin ang lupa ng gobyerno gamit ang pekeng papeles. Ang artikulo na isinulat ng isang reporter na kilala niya mismo sa industriya ay nagpinta ng isang larawan ng kanyang ama bilang isang sakim na oportunista. Ginamit pa nito ang sunog bilang ebidensya na baka si Mang Isko raw mismo ang may gawa para makuha ang simpatya ng publiko. Mga sinungaling, sigaw ni Elena, ibinabato ang kanyang telepono sa kama. Paano nila nagagawa ito? Sinubukan ni Ramon na gamitin ang kanyang pera at impluensya. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan sa politika, ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Isa-isa, lahat sila ay umatras. Pasensya ka na, Ramon, sabi ng isa. Pero kalaban mo si Sandoval, masyadong malaki, masyadong makapangyarihan. Ang kanilang mga bank account ay walang silbi laban sa isang sistema na kayang bilhin ni Sandoval. Ang kanilang mga koneksyon ay naging mga putol na linya. Ang kanilang mga pangalan na dati kanilang ipinagmamalaki ay wala ng bigat. Naramdaman nila na parang sila'y nasa isang maliit na bangka sa gitna ng isang malakas na bagyo at si Sandoval ang bagyo mismo. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating isang hapon. Ang pamilya ay nakaupo sa labas, tahimik na kumakain ng kanilang simpleng tanghalian. Ang pakiramdam ng kabiguan ay nakabalot sa kanila na parang isang makapal na kumot. Lumapit si Maya kay Mang Isko. Niyakap niya ang kanyang lolo mula sa likuran. Lolo, bulong ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot na hindi nababagay sa kanyang edad. Ayoko na po ng gubat. Napatingin silang lahat sa kanya. Gusto ko lang po kayo. Patuloy ni Maya, ang isang butil ng luha ay pumatak sa balikat ni Mang Isko. Kung aalis po ang gubat, hindi na po sila magagalit sa inyo, di ba? Sa sandaling iyon, lahat ng kanilang paglaban ay tila nawalan ng saysay. Para saan pa ang lahat kung ang batang gusto nilang protektahan ay nasasaktan na ng ganito? Napayuko si Ramon. Si Luis ay napahilamos sa kanyang mukha at si Mang Isko, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng tunay na pagkatalo sa kanyang mga mata. Ito na ang dulo. Natalo na sila. Ngunit habang tinitingnan ni Elena ang kanyang mga kapatid na nawawalan ng pag-asa at ang kanyang ama na unti-unting sumusuko, isang bagay sa loob niya ang biglang nagbago. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan. Ang kahihiyan ay nag-apoy at naging galit. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng luha, ngayon ay nagliliyab. Hindi, mariin niyang sabi.
Ang kanyang boses ay biglang naging matatag at malakas. Napatingin sa kanya ang lahat. Hindi tayo susuko. Pag-uulit niya. Ginamit niya ang pera. Ginamit niya ang batas. Ginamit niya ang media laban sa atin. Huminga siya ng malalim. Kung media ang gusto niya, ibibigay natin sa kanya. Sabi niya, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero sa paraan natin. Ang plano ni Elena ay simple ngunit mapanganib. Hindi sila lalaban sa pamamagitan ng pagbili ng mga mamahaling abogado o pagbabayad sa mga maimpluwensyang tao. Lalaban sila gamit ang nag-iisang bagay na hindi kayang bilhin o kontrolin ni Sandoval. Ang katotohanan. Kinagabihan, sa liwanag ng isang solong lampara, hindi isang press release ang isinulat ni Elena. Sumulat siya mula sa puso. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Isinalaysay niya ang lahat. Ang kwento ng kanyang ina, si Althea, hindi bilang isang pangalan lang sa isang dokumento, kundi bilang isang ina, isang asawa, isang leader na nagmahal sa kanyang komunidad at sa kalikasan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, si Mang Isko, isang simpleng tao na ang tanging kasalanan ay ang pagprotekta sa alaala ng kanyang minamahal, at isinulat niya ang tungkol sa kanilang tatlong magkakapatid, ang kanilang pagkakamali, ang kanilang kahihiyan, at ang kanilang pagbabalik. Wala siyang itinago. Inamin niya ang kanilang pagkukulang. Ang post ay hindi humihingi ng awa, kundi ng pag-unawa. Nag-upload siya ng mga lumang litrato, isang larawan ng kanyang ina na nakangiti sa gitna ng gubat, isang larawan nilang magkakapatid noong mga bata pa sila sa tabi ng kanilang ama, at isang kasalukuyang larawan ng nasunog nilang bahay. Bago niya ito i-post, ipinabasa niya ito sa kanyang ama at mga kapatid. Tumango si Mang Isko, may luha sa kanyang mga mata. Iyan ang nanay ninyo, bulong niya. Sa isang pag-click, ipinakawalan ni Elena ang kanilang kwento sa mundo ng social media. Habang naghihintay sila sa epekto ng post ni Elena, si Ramon at Luis naman ay gumawa ng sarili nilang hakbang. Hindi na sila tumawag sa kanilang mga koneksyon sa Maynila. Sa halip lumabas sila ng bahay at naglakad. Kumatok sila sa bawat bahay sa kanilang nayon. Mang Berto, Aling Nena. Pagsisimula ni Luis, ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Naalala niyo pa po ba si Inay? Noong tinulungan niya kayong itayo ang inyong bubong pagkatapos ng bagyo? Noong ipinaglaban niya ang ating karapatan sa tubig? Ipinakita naman ni Ramon ang mga dokumento mula sa Sandoval Holdings. Ito po ang gusto nilang gawin, paliwanag niya. Hindi bilang isang aroganteng negosyante, kundi bilang isang anak na humihingi ng tulong. Gusto nilang kunin hindi lang ang lupa, kundi pati ang mga alaala natin. Noong una, may pag-aalinlangan ang mga tao. Natatakot sila. Ngunit habang nakikita nila ang sinseridad sa mga mata ng magkapatid, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang araw ng public hearing ay dumating. Ginanap ito sa covered court ng munisipyo. Ang isang panig ay puno ng mga abogadong nakabarong ni Sandoval. Sa kabilang panig, nakaupo si Mang Isko kasama ang kanyang tatlong anak. Sa likod nila, may ilang mga bakanting upuan. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Sandoval. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ipinipinta si Mang Isko bilang isang sinungaling. Nang tawagin na ang pangalan ni Mang Isko para magsalita, dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang tunog ang pumuno sa buong lugar. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto sa likuran. Pumasok si Kapitan Berto. Kasunod niya si Aling Nena. Kasunod niya ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ang mga titser, ang mga nanay, ang buong nayon. Hindi sila nagsalita.
Puno nila ang mga bakanteng upuan sa likod ng pamilya ni Mang Isko. Ang iba ay tumayo na lang sa gilid. Bumuo sila ng isang pader na gawa sa mga tao. Natigilan ng abogado ni Sandoval, maging ang mga opisyal ng munisipyo ay nagulat. Tumayo si Kapitan Berto, hawak ang isang luma at makapal na logbook. Hindi pekeng dokumento ang hawak ni Isko. Sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Ang hawak niya ay ang kasaysayan ng bayang ito. Ang gubat na ito ay buhay ng nayon namin. At si Isko at ang kanyang pamilya ay puso ng nayong ito. Kasabay nito, tumayo si Ramon. At ang nag-aakusa sa kanya, sabi niya, itinaas ang kopya ng isang lumang dyaryo, ay hindi isang developer. Isa siyang tao na may personal na galit sa aking ina, na tinalo siya sa parehong laban na ito 30 taon na ang nakalipas. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa korte. Ang kaso ay hindi na tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa pang-aapi. Sa gitna ng kaguluhan, isang formal na nakadamit na lalaki ang pumasok sa korte. Ang lahat ay natahimik. Ako po ay mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pagpapakilala niya, ang social media post ni Miss Elena Reyes ay nakarating sa aming tanggapan. At dahil sa mga bagong ebidensya na ipinakita dito ngayon, tumingin siya ng diretso sa mga abogado ni Sandoval. Magbubukas kami ng isang kagyat na investigasyon sa mga aktibidad ng Sandoval Holdings at pag-aaralan ang pagdeklara sa gubat na ito bilang isang community heritage site na dapat protektahan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng tag-araw at kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago rin ng kanilang buhay. Ang investigasyon laban sa Sandoval Holdings ay nagpatuloy na naglantad sa marami pa nitong mga tiwaling gawain. Si Ricardo Sandoval, ang taong tila hindi magagapi, ay nahaharap ngayon sa sarili niyang mga laban sa korte. Ang gubat, ang puso ng kanilang pinaglaban ay opisyal nang idineklara bilang isang protektadong lugar. Isang Althea Reyes Community Heritage Forest. Isang pondo mula sa gobyerno at mga non-government organizations ang itinatag para sa pangangalaga nito na pinamamahalaan ng isang konseho na binubuo ng mga taga-nayon sa pangunguna ni Kapitan Berto. Ang bahay nila Mang Isko, sa tulong ng buong nayon, ay muling itinayo. Ang itim na marka ng sunog ay nawala na, napalitan ng mga bagong tabla ng kahoy na amoy, sariwa pa. Mas matibay ito ngayon, mas matatag. Katulad ng pamilyang naninirahan dito. Wala nang umalis. Isang hapon, naabutan ni Mang Isko ang isang pamilyar, ngunit bagong tanawin, sa kanyang bakuran. Si Ramon, na dati laging abala sa pag-compute ng mga numero sa kanyang isipan, ay matiyagang nagpupukpok ng martilyo, gumagawa ng isang bagong upuang kahoy para kay Maya. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit may isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, hindi katulad ng mga pekeng ngiti na dati niyang ibinibigay sa kanyang mga kliyente. Sa kanyang tabi, nakaupo si Luis sa lupa. Sa harap niya ay mga hibla ng kawayan. Sa tulong ng kanilang ama, tinuturuan niya ang kanyang sarili na maglala. Ang kanyang mga daliring dati sanay lang sa keyboard ng computer, ay ngayoy natututong sumunod sa ritmo ng sinaunang sining. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa duyan kung saan dati natutulog si Maya, nakaupo naman si Elena. Hindi na isang business proposal ang binabasa niya, kundi isang libro ng mga kwentong pambata. Si Maya ay nakasandal sa kanya, masayang nakikinig at itinuturo ang mga makukulay na larawan. Nilapitan ni Elena ang kanyang ama na tahimik na nanonood sa kanila. Ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone. Hinanap niya ang kontak ng kanyang ama. Wala na ang salitang blockhead. Ang nakasulat na lang ay 2 salita. Tatay. Mas maganda yan, sabi ni Mang Isko. Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha.
Nang dapit hapon na, sabay-sabay silang naglakad papunta sa gilid ng gubat. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisimula ng marinig. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang kanilang sama-samang presensya ay sapat na. Wala na ang kahihiyan. Napalitan na ito ng pagmamalaki. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa bagong gawang beranda, nakakandong si Maya sa kanyang lolo, tinitingnan ang mga bituin. Ang kanyang mga tiyo at tiya ay nagtatawanan habang nag-iinuman ng mainit na salabat. Ang ilaw mula sa kanilang bahay ay isang mainit at maliwanag na tuldok sa gitna ng kadiliman ng bundok. Niyakap ni Mang Isko ang kanyang apo ng mahigpit. "Tandaan mo, apo," bulong niya, sapat lang para marinig ng bata. "Ang pinakamayamang tao ay hindi ang may pinakamalawak na lupa." Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sandali, kundi ang may pamilyang marunong umuwi. Ang masayang tawa ni Maya ay sumabay sa huni ng mga kuliglig, isang perpektong musika na pumuno sa mapayapang gabi.